sa bawat isa sa atin. At tayo'y magsisimula na. Yung mga bata, please, ay maging behave sa ating service. I hope na hindi kayo magpatayo-tayo, para makapag-concentrate tayo at walang distraction sa ating paligid. Yung mga top geologists po, yung geologists, alam niyo yung geology, ito yung pag-aaral ng lupa, study of the earth. Ito yung mga scientifico na nag-aaral ng ating lupa, yung kalupaan. Lahat ng mga may kinalaman sa lupa, yan ang pinag-aaralan nila. Mga top geologists mula sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PhilVolcs at mula sa UP Marine Science Institute ay nagsabi po nitong linggong ito na malaking bahagi daw ng Metro Manila at mga karatig na probinsya ay unti-unting lumulubog. Yan ang sabi nila. Ang technical na termino dito na ginagamit ay subsidence o ground subsidence. UP Professor Fernando Siringan ay nag-reveal. I-reveal niya noong nakaraang Thursday sa Senate hearing. Sinabi niya na yung pong Malabon at ibang bahagi po, nakatabi ng Malabon, Nabotas, Caloocan, yung pong Kamanaba areas, ay lumulubog daw ng 10 centimeters a year. At every 4 years naman, ang ibang bahagi daw ng Metro Manila ay lumulubog ng 1 metro sa loob ng 4 na taon. At ayon kay Professor Fernando Siringan, hindi ito mahirap ma-detect. Nadidetect na natin ito ngayon dahil maraming mga lugar na dati ay hindi binabaha, ngayon binabaha na. Yan ay isa daw na indikasyon na totoo ang siyang nakikita ng mga scientifico na unti-unting lumulubog ng ilang bahagi ng Metro Manila at mga karatig na probinsya. Malaking problema yan, Seryosong problema yan, mga kapatid. Pero gusto kong sabihin sa inyo ngayon na meron bang higit na seryosong problema na hindi lang nakakaapekto sa maraming lugar sa ating bansa, kundi sa maraming lugar sa buong mundo. Ito po ay kung tawagin ko ay subsidence of family values. Ang paglubog ng mga values sa loob mismo ng mga pamilya. Subsidence of family values. Ang ating modernong lipunan ay may krisis sa pamilya. At dapat natin kilalanin yan. At we have to admit, kahit na mga Christian families are not exempt to this. Isang malungkot nga na minsan, pinakikita tayo mga mahuhusay na leader at minsan leader pa ng church, pero hindi maganda ang pangunguna niya sa kanyang pamilya. Good leader in the church, but he failed to lead his own family. And that is a sad spectacle, isang pangit na larawan. Hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Sapagat ang tunay na Kristyanismo ay nakakaapekto maging sa loob ng ating tahanan. Dito sa ating pong series, sa Aklat ng Kolosas, ito yung ating 14 na bahagi ng ating pag-aaral. Sa sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas, we are here on the part na pinipresent ni Pablo yung practical aspect ng Christianity, yung practical na bahagi ng Kristyanismo. Yung chapter 1 hanggang chapter 2 ng Colossus, yun yung doctrinal section. Doktrina yun. Yung chapter 3 hanggang chapter 4, ito yung practical, yung application ng mga bagay na natutunan doon sa chapter 1 and chapter 2. Kaya pansinin nyo, nagsimula si Pablo sa application niya sa chapter 3. Sa chapter 3 verses 1 to 4, sinabi niya, ngayon, alam na natin si Kristo ay superior sa lahat. Alam na natin na siya Diyos, siya ang may kontrol ng lahat ng bagay. Siya ay dakila sa sinuman. Siya ang may hawak ng sangsinupong na ito. Yamang kilala natin siya, may relasyon tayo sa Kanya. Ang application niya na ay magbago tayo ng pag-iisip. Christians have new mentality. Sabi niya, di ba? Set your mind on the things that are above, not on the things of this world. Ituunin
bagay na nasa itaas at hindi sa mga bagay na nasa mundo. Chapter 3, verses 5 to 11. Dito naman sinabi ni Pablo na dapat daw nating supilin ang ating mga katawan sa mga bagay na ng kasalanan. Itong puso natin, may kasalanan pang natitira. At may tendency tayo makagawa ng kasalanan. At trabaho natin bilang mga sundalo ni Jesus, labanan ang kasalanan. Ang kasalanan ay hindi kaibigan. Ito'y kaaway. Kaya dapat itong labanan. Dapat itong puksain kung kinakailangan. Yun ang kailangan, mga kapatid. Sa chapter 3, verses 12 to 17, pinag-aralan natin ito nung huli ako mangaral. Dito naman si Pablo, binabanggit niya yung patutuon natin bilang Kristiyano. He speaks of our testimony in terms of disposition and devotion. Ibig sabihin, ngayong Kristiyano na tayo, may relasyon tayo kay Jesus. Dapat, iba yung ating katangian. Yung pakikitungo sa ating kapatid. Hindi lang yun. Yung ating devotion, yung ating pagsamba sa Kanya. Hindi lang yung corporate worship, kundi yung everyday worship. Na lahat daw ng ginagawa natin, ay ginagawa natin sa pangalan ng Panginoon. Yan ang sinabi doon sa verse 17. Ngayon ng umaga, ay, doon sa binasa sa atin ni Omar, ay tinatalakay naman dito ni Pablo yung isa sa mga sensitibong issue sa buhay ng Kristiyano, yung kanyang pamilya. Napaka-sensitive ng issue na ito. May mga tao na ayaw pag-usapan yung pamilya niya. No? Very sensitive ang issue sa family. Narinig ko sa isang mangangaral, hindi ko na matandaan kung sino yun. Sabi niya, ewan ko naman kung totoo yun, pero maaaring totoo, minsan hindi. Sabi niya, kung mayroong isang bagay daw na dapat huwag mong tatanungin sa isang misyonaryo, buti na lang ay yung ating misyonaryo rito ay hindi totoo ito sa kanya, sigurado ko. No? Ay, huwag mong tanungin ang mga bagay na may kinalaman sa kanyang pamilya at sa mga tao na malapit sa kanya, na katrabaho niya. Kami masasabi lagi sa kanya. No? Very sensitive ang issue ng family. Yet, this is an important issue. And no matter how sensitive this issue to you, I would like to say, the acid test, whether the gospel has truly transformed your life, ay kung papaano ito naka-apekto sa iyong tahanan. Kung papaano ito naka-apekto sa iyong pamilya. Kung papaano ang tingin sa iyo ng mga taong malapit sa iyo, ng mga mahal mo sa buhay, ng anak mo, ng magulang mo, ng mga tao na naglilingkod sa iyo, at yung mga taong pinaglilingkuran mo. At ang overall message, mga kapatid, the overall message nung binasa sa atin ni Omar ngayong chapter 3, verse 18 hanggang chapter 4, verse 1 ay ito. Christian life has to be lived at home. Ang buhay Kristiyano ay dapat ipamuhay din sa loob ng ating tahanan. Ang buhay Kristiyano ay hindi lamang nakikita sa tuwing tayo nagkakatipon every Sunday or prayer meeting. Ang buhay Kristiyano ay nakikita maging sa loob ng ating tahanan. At dalawang importanteng punto ang gusto kong makita ninyo para maging realidad na maipamuhay talaga natin ng totoo sa loob ng ating tahanan ang buhay Kristiyano. First, we have to consider the presence of the Word. Number 2 ay the principles of the Word. First, the presence of the Lord. Napansinin ninyo, doon sa binasa natin ngayon, may 6 na kategorya ng relasyon na in-address si Pablo. Ano? Ang relasyon ng asawang babae sa asawang lalaki, ng asawang lalaki sa asawang babae, ng anak sa kanyang magulang, ng magulang sa kanyang anak, ng alipin sa kanyang amo, ng amo sa kanyang alipin. 6 na kategorya. Pero kapansin-pansin, mga kapatid, 8 beses binanggit ni Pablo yung pong common expression dito sa English na in the Lord. Sa Panginoon. Pansinin nyo, sa talatang huling bahagi, sa talatang 18, sabi dito, mga babae, pasatupay sa inyo yung asawa, gaya ng nararapat sa Panginoon. No? Verse 20, mga anak, sumunod kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng mga bagay sapagkat ito'y
hindi naglilingkod kung may tumitingin na gaya ng pagbibigay sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso na may takot sa Panginoon. Ano man, verse 23, ano man ang inyong ginagawa, ay gawin niyo ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa tao. Okay? Chapter 4, verse 1. Verse 24 pala. Sa verse 24, yamang inyong nalalaman sa Panginoon na tatanggapin ninyo ang gantimpalang mana ng paglingkuran ninyo ang Panginoong Jesucristo. Chapter 4, verse 1, mga Panginoon, pakitunguhan ninyo ang inyong mga alipin ng matuwid at makatarungan. Yamang nalalaman ninyo na kayo ay meron ding Panginoon. Salamat. Mahalaga yung i-consider natin yung presence ng Panginoon. The presence of the Lord. Ang punto rito ay kung bakit mo gustong maging isang mabuting asawa, maging isang mabuting anak, maging isang mabuting ama, maging isang mabuting amo at alipin, hindi lang para magpakita ng magandang huwaran, hindi lang para sabihin natin meron tayong home, sweet home. Hindi lang yun. Dahil sa Panginoon. Para sa Panginoon. Gusto nating parangalan ang Panginoon. Gusto nating mahalin ang Panginoon. Gusto nating paglingkuran ang Panginoon. Ang lahat ay para sa interes ng Panginoon. Yan ang dapat na malakas na motibasyon sa atin, mga kapatid. Kung bakit natin dapat gawin, yung dapat natin gawin. Diba? I believe, kung yung motivation na yan, nasa puso natin, yun yung sumusukol dito sa ating budhi. Magkakaroon tayo ng tapang na gampanan ang ating tungkulin. At hindi lang yun, makakatulong yan para hindi tayo agad ma-discourage. Hindi tayo magpasiraan ng loob. Di ba, in every relationship, mayroong discouragement. Pag tao, no? Bawat karelasyon sa tao, mayroong discouragement dyan. Minsan, sarap-sarap lang sa una. Pero bandang ulit, diba, magiging may conflict na kayo. Ganun talaga eh. At sometimes, ang tendency ay, ma-discourage ka. Manghina ang loob mo. Mawalan ka na ng gana. Nagampanan ng tungkulin mo nang may katapatan. The best way to fight discouragement is consider the Lord. The presence of the Lord. Ginagawa ko ito, hindi para sa asawa ko lang, hindi para sa anak ko, sa magulang ko, sa mga amo ko, kundi sa Panginoon. Sa pagmamahal ko sa Panginoon. You have to consider that. The presence of the Lord. Number 2. The principles of the Word. Now, dito si Pablo ay nagbigay ng mga mahalagang prinsipyo at mga panuntunan sa iba't ibang sektor sa loob ng ating pamilya. No? At nais ko i-share sa inyo ang ilan dito, mga kapatid. Very clear naman yan sa text natin. Unang-una sa asawa na babae. Yan. Ang asawang babae daw ay dapat mapag-asakop. Submissive wives. Yan ang sabi dito sa talatang 18. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa gaya ng nararapat sa Panginoon. Alam niyo ba yung salitang pagpapasakop, hindi ibig sabihin niya na inferiority. No? Baka kaisipin niyo, pagpapasakop, napakababa ko naman. No? Hindi po. Kailanman ay hindi ganun ang konsepto ng pagpapasakop sa Biblia. Alam ba, halimbawa, si Jesus Christ. Nagpasakop siya sa kanyang mga magulang na si Jose at si Maria. Pero hindi siya inferior sa kanila. Nagpasakop siya sa kalooban ng Ama, pero hindi siya inferior sa God the Father. Pantay sila nun. Tandaan natin. Ang pagpapasakop din, hindi yan absolute. No? Na, sige, kung ganun pala, lahat na lang masasabihin ng asawa ko, gagawin ko. Eh kung may sinasabi ang asawa mo na sa tingin mo mali, kasalanan, at labag sa budhi mo, hindi ayon sa Biblia, hindi ka dapat magpasakop. Diba naalala niyo si Apostol Pedro sa si Apostol Juan sa Aklat ng Mga Gawa? Pinagsabihan sila ng mga Sanhedrin. Ang sabi ng mga Sanhedrin, huwag na kayo mangangaral sa pangalang yan. Ano sabi nila? We will rather obey God than man.
susundin namin ang Diyos kaysa sa tao. Of course, hindi absolute yan. Ano bang ibig sabihin ng pagpapasako? To submit means to recognize that your husband has a God-given authority over you and over your family. Meron siyang otoridad na ibinigay ng Diyos. Dapat mong kilalanin yan. Meron kang opinyon, meron kang katalinuhan, meron kang talento, meron kang experience, meron kang professional training. Pwede. Pero lahat yan ay ipagkakatiwala mo sa asawa mo bilang may otoridad at para sa kapakinabangan ng inyong pamilya. Hirap ba? Gawin mo yan para sa Panginoon. Pangalawa, husband. Loving husband. Verse 19. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa. Huwag kayong maging malupit sa kanila. Alam nyo, napaka-interesting na ang ginamit na salita sa Griego ng salitang pag-ibig dito. Kasi alam nyo po sa wikang Griego, ang salitang love, marami pong salita yan sa Greek. No? Hindi katulad sa atin, love o pag-ibig, isa lang. Pero sa Greek, marami kinakategorize nila yung love. Halimbawa, yung tinatawag na eros, ang tawag doon ay romantic love. No? Yung tinatawag na istorge, sa wikang Griego, ang tawag yan ay familial love, pag-ibig sa mga kadugo. Okay? Phileo, ibig sabihin yan ay friendly love, pag-ibig sa kaibigan. Ang ginamit na salita rito ni Pablo ay agape. A self-sacrificing love. A self-giving love. Yan daw ang pag-ibig na dapat ipakita natin sa ating mga asawang babae. Ibig sabihin nila, hanap po yung best interest niya. Siguro sasabihin na iba, hirap din kasi yung asawa ko eh. No? Hindi supportive sa akin. Very unsupportive talaga siya. At minsan, mas mabigat ang kalooban ko sa kanya. Bihirang-bihira siya magpasakop sa akin. Alam niyo, in-anticipate na ni Pablo yan. Yung sumunod na salita, actually, sa literal, ang gamit ng salita nito, hindi yung malupit. Kundi, huwag kayong magkaroon ng kapaitan o bitterness. Despite of, don't be bitter. Huwag kang magkaroon ng kapaitan. No? Kasi ang pag-ibig sa ating mga lalaki ay responsibilidad ng walang kondisyon. Dapat gawin natin ito ng buong puso at may sakripisyo. No? Ibig sabihin, hindi madali. May sakripisyo. Tulad ng ginawa ni Kristo sa kanyang iglesia. Sino ba yung membro ng iglesia? Sino ba tayo? Mababait ba tayo? Matutuwid ba tayo? Ha? Mga good boy and good girl ba tayo? Hindi. Makasalanan tayo. Mga liko, minsan ang takbo ng pag-iisip natin. At ano pa? Most of the time, matigas din ang ating puso. Masuwain din tayo sa kalooban ng Diyos. Pero minahal tayo ni Jesus. Ibinigay niya ang kanyang buhay sa atin. Gayon din daw ang dapat natin ibigay sa ating mga kasama. Okay, number 3. Mga bata, makinig sa akin. Children, listen to me, okay? Ano sabi ng Bible? Obedient children, mga anak, verse 20. Sumunod kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng bagay, sapagkat ito ang nakalulugod sa Panginoon. So, children, you should obey your parents. Are you listening to me? Children. Hindi ata nakikinig yung mga bata eh. Children should obey their parents. Hindi sila susunod dahil, ay, pag sumunod ako, yun ang masaya. No? At walang problema, mapayapa. Sige, sunod na nga lang ako para walang away. No? Walang mandidilat ng mata sa akin. No? At hindi ako manganganib na mapalo. Siguro yun ang maganda. Yun ang pinakamainam. Hindi. Sumunod ka. Dahil yun ang tama. Because it is right. Alam niyo ba na ang inyong mga magulang ay binigyan sila ng Diyos ng otoridad? Kung kayo susuway sa kanila, yan ay act of rebellion. Yan ay act of rebellion. Yan ay paghihimagsik sa Diyos. Kaya tayo din mga magulang na naririto tulad ko, huwag niyong iba-bribe yung inyong mga anak. No? O sige, sumunod ka, bibigyan kita ng chocolate.
No? Sige, sumunod ka, bibigyan kita ng pang-computer. Eh, bribe yan eh. Diba? Pagtutuhol yan. O sige, sumunod ka anak. Sige, magpipag-libir na anak. Sunod ka na. Maawa ka na kay mama. Ano ba yan? Mga magulang, ayon sa Biblia, dapat you have to assert your authority. Disiplinahin ninyo ang inyong mga anak na sumunod sa inyo kahit walang suhol. Sapagkat yun ang nararapat. Yun ang kalooban ng Panginoon. They have to obey you at all costs. But children, let me say this to you. Children, are you listening to me? Mga bata, nakikinig kayo sa akin. Wala children's talk, kaya ako mag-children's talk ngayon. Ha? You, listen to me. Ang paraan para kayo maging matagumpay at lumago at magprogreso sa inyong pag-aaral at sa inyong mga pangarap sa buhay ay magpasakop kayo sa mga taong may otoridad sa inyo. Yan ang kalooban ng Diyos. Ang pagpapasakop sa mga may otoridad ay hakbang patungo sa tagumpay ng inyong buhay. Ang hindi pagpapasakop, ang hindi pagsunod, yan ay hakbang patungo sa inyong kabiguan. No? At ang pagsunod sa mga magulang ay pagbibigay parangal sa Diyos. Ang pagsuway ay pagre-rebelde sa Diyos. Yeah? Children, are you listening? Okay. Number 4. Responsible parents. Mga ama, verse 21. Huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, baka manghina ang kanilang loob. No, at the outset, sa simula, let me say this. Wala pong perfectong magulang. Walang perfectong magulang. Siguro yung mga magulang dito, some of you, kung babalikan ninyo yung mga nakaraan, siguro nakita niyo yung mga pagkakamali ninyo. Sana sasabihin niyo sana, kung maibabalik ko lang, gagawin kong iba, at gagawin ko yung ganito at hindi yung ginawa ko noon. Diba? Pero ito ang gusto kong sabihin. We have to look at God's principle in dealing with our children. Maraming prinsipyo sa Biblia patungkol sa pangangalaga sa ating mga anak, sa pagtuturo at pagpakikitungo sa ating mga anak. Wala tayong panahon para pag-aralan isa-isa. Mag-concentrate lang tayo dito sa verse 21 na sinasabi, mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, baka manghina ang kanilang loob. Now, si John MacArthur, nilista niya yung ilang mga bagay na nagpapabunsod daw sa pagkagalit sa ating mga anak. Babasahin ko lang ng mabilis ito. Kasi wala tayong time na i-discuss isa-isa. Una-una, overprotection. Ano yung overprotection? Puro rule. Walang tiwala. No? Puro rules lang. Wala nang tiwala. Ang dalawa, favoritism. Lagi mong kinukumpara. Ikaw, tingnan mo si ate mo. O si kuya mo, hindi kahit hindi ganyan. Diba? Favoritism. Depreciating his work. Make them feel that they are not worthy to be there. Huwag ka nga rito. Ito ka lang. Hindi ka kailangan dito. No? Si ate mo lang. O si kuya mo lang dito. Hindi ka. Huwag ka lang sa loob. Maglaro ka doon. Discouragement. Hindi mo kinikilala yung ginagawa nila mabuti. Ano mahalaga yan? Yung pag-re-recommend. Good! That's very good! Hindi, ganda na ginawa eh. Nakadilat pa rin. Nakadilat ka pa rin dun sa ginawa. Walang honors. Walang recognition. Of criticism. Always feel condemned. Bang lagi na lang parang condemnation yung nararamdaman nila. Yung bang wala ka na nakikita. Ano mo siyang tendency? Totoo yan. Maraming nagagawa rin minsan tayo na maganda, pero yung isang pagkakamali, yun ang naha-highlight. Yung isang pagkukulang, yun ang nakikita. Yun ang naaalala lagi. No? Yung isang pagkakataong hindi nagpaalam. Yun lang na pinaalala. Pero hindi yung ang dami na nagawa mahuli. Mali yan, mga kapatid. No? Neglect. Pagpapabaya. Alam niyo si Absalom? Si Absalom, di ba? Gusto niyang patayin yung tatay ng si Haring David. Alam niyo dahil na? Neglect. Napabayaan siya ng kanyang ama. Mahalaga yung may time ka rin sa iyong mga anak. No? You have time to play. As much as possible. Ako, madalas na may time ako makipaglaro sa anak ko. No? Basketball kami ni Justin 1-on-1. No? Siyempre, talo siya lagi sa akin. No? Pero malapit na niya ako matalo dahil tumatangkad na siya. No? You have to play with them.
Yung isang iba, yung tinatawag na not a good example, sabi ni John MacArthur. Ano isipin natin a good example? Demanding the level of commitment to Jesus Christ that they don't see it to yourself. Yung magdedemand ka, dapat ganyan! Pero hindi mo nakikita sa'yo. No? Alam mo anak, dapat ikaw nagpe-pray ka lagi, pero hindi ka naman nakikita nagpe-pray. Dapat ikaw, umatay ka ng worship service, ha? On time! Lagi ka naman late. Ako, bato-bato sa langit. Tamaan, siya na nga. Wala akong pinatatamaan. Siya tayo. Over-discipline. Ibig sabihin nun, sobrang disiplina. Yung bang every single time, every single point, yelling and screaming at them. Pagsigaw. Mali yan, mga kapatid. Ako, hindi rin ako perfecto sa bagay nito. Nagkakamali ako. Pero mahalagang babalikan natin yung prinsipyo niyan para maging mabuti tayong magulang sa ating mga anak. Ibig sabihin, parents must serve as an encouragement to their children. Ano mo, napakaganda yung makakita ka ng mga bata na pag may problema sila, mga anak, kaya nagiging teenager na sila, pag may problema sila, lumalapit sila sa magulang nila para humingi ng payo. Pangit naman yung humihingi sila ng payo sa ibang tao, no? Baba, hindi ka lumapit kay tatay mo, kay mama mo. Eh, parang angil na lang yun eh, no? Eh, mas maganda lumalapit sila sa iyo. Napakaganda, masarap yan, di ba? Yung bang sa'yo lumalapit at humihingi ng payo. Very, very good spectacle yan. Napakagandang yun. Okay? Number 5. Lapit tayo matapos, committed servant. Dito sa verse 22, mga alipin, sumunod kayo sa lahat ng bagay sa mga Panginoon ninyo sa lupa, hindi naglilingkod kung may tumitingin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso na may takot sa Panginoon. Ano man ang inyong ginagawa ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang gantimpalang mana, ang paglingkuran ninyo ang Panginoong Jesucristo. Ano ang sinasabi dito mga kapatid? By the way, bago ko ipaliwanag yan, bakit ko nasabi kasama sa pamilya itong mga servant? Alam niyo, nung unang panahon, first century, karamihan ng mga pamilya no, mayroong mga servant, mayroong mga alipin, no? Yung mga servant, wala silang karapatan sa sarili nila. Ang trabaho lang nila, sumunod ng sumunod sa Panginoon nila. Usually, yung mga servant na yan, yun yung mga tao may utang. No? Hindi na nakabayad, yung pinabayad yung anak, yung pinabayad yung asawa, o kaya naman may maglaban ng dalawang bansa, natalo, ginagawa nilang alipin yung kanilang mga kalaban. So, wala silang karapatan sa kanilang sarili. No? Eh, siyempre, ang tendency ng mga servant, pag nandiyan yung amo, pagtatrabaho. Pag wala, pabanjing-banjing. Ngayon, Kristiyano na rin yung ilang mga servant. Kristiyano na rin, nakapasok na rin ang Kristyanismo sa kanila, sa mga servant at sa mga alipin noon. Sabi ni Pablo, kayo, ng mga naglilingkod sa inyong mga amo, na mga Kristiyano na, sumunod kayo sa kanila, not with eye service, but for the Lord. Hindi mo nakakakita lang. No? Maaari yung amo mo, mayabang. Maaari yung amo mo, hindi binibigay yung nararapat na sweldo para sa iyo. Tandaan mo to, meron kang ultimate boss. Meron kang ultimong amo, ang Panginoon. No? Yung ultimate boss mo, ibibigay niya yung reward sa katapatan mo na hindi ibinibigay ng amo mo dito sa lupa. Meron nga nagsabi ng ganito eh. There will be payday someday. There will be payday someday. You may not be getting your due now. You may be underpaid and overworked, but someday, God will equalize. Yan ang sabi sa verse 24. Tingnan nyo, yamang inyong nalalaman sa Panginoon ay tatanggapin nyo ang gantimpalang mana, paglingkuran ninyo ang Panginoon Jesus. No? So, mga kapatid, ano man ang trabaho mo, sino man ang pinaglilingkuran mo, walang problema ko. Maglingkod ka ng may katapatan. Minsan hindi napapansin ang ginagawa mo, hindi ka napupuri, o hindi ka tumatanggap ng karampatan doon sa pagpapagal mo. Tandaan mo, ang Panginoon, hindi siya natutulog. Totoo yung kwento, yung kanta ni Gary Valenciano. No? Alam niya, merong payday someday. Panghuli,
Eh syempre, may mga among Kristiyano naman na kinakausap dito. No? Just Master, mga Panginoon, chapter 4 verse 1. Pakitunguhan ninyo ang inyong mga alipin ng matuwid at makatarungan. Yamang nalalaman ninyo na kayo man ay meron ding Panginoon. Salamat. Sabi na rito, itratuhin ninyo yung inyong mga alipin ng matuwid. No, ng makatarungan. Pero kayo, Master sa heaven, tandaan nyo, hindi kayo Panginoon lagi. Kuwari Panginoon ka rito, amo ka, sinusunod ka, ginagalang ka, tandaan mo meron ka rin amo. Alipin ka rin yan. Alam niyo po, yung slavery, yung pagkakaroon ng mga alipin, very pervasive yan sa panahon ng Roman Empire. Yan isang malaking problema sa Roman Empire. Yung mga alipin doon, ginagawa, di ba napanood yung Gladiator? Mga alipin yun eh. No? Yung mga slave, pinaglalaruan sila. Ganun ang buhay ng mga alipin na mabababa, parang mga basahan ng tingin ng mga tao nung araw sa mga slave. Wala silang karapatan sa kanilang sarili. Pag sinabi, sige, tumalong ka dyan, tatalong yan. No? Kumain ka ng kung ano mang madumi, kakain yan. Sige, makipaglapat ka ng patayan doon sa kabila. May gagawin nila. Because they have no right for themselves. Their only right is to obey their master. Kawawa mga alipin ng araw sa panahon ng Roman Empire. Pero ito nangyari. Nung pumasok ang Kristyanismo sa mga tahanang Kristiyano, naging mananampalataya ang mga amo. Naging mananampalataya yung mga alipin. Unti-unti, nawawala yung treatment ng pangit sa mga slave. Yung slavery unti-unti nawala sa Roman Empire. Not through revolution, but through transformation. Hindi sa pamamagitan ng pag-akalsa, kundi sa pamamagitan ng pagbabago ng kanilang puso dahil sa ginawa ni Jesus. So, anong punto ng ating pag-aaral ngayong umagang ito? Ang punto ay ganito. Ang tunay na karanasan ng Kristyanismo ay makakaapekto sa loob ng ating tahanan. Christian life has to be lived at home. Ang tanong ay, hindi kung paano ba ako magiging magpe-perform bilang isang mabuting ama, magulang, asawang lalaki, asawang babae, anak, alipin, o amo. Ang tanong ay, ano yung motivation mo? Ano ba yung nag-uudyok sa'yo? Bakit mo gustong maging mabuting ama, asawa, anak, alipin, at amo? Sabi dito, dahil sa Panginoon. Ang kaluwalhatian ng Panginoon, ang interest ng Panginoon, ang pag-ibig mo sa Panginoon, ang isang malakas na motibasyon. Ang Panginoon ang nagbibigay ng dignity at kabuluhan sa lahat ng ating ginagawa dito sa mundo. Kasi minsan hindi tayo napapansin. Minsan hindi tayo napupuri. Minsan walang mga tao na nakakakita ng mga magagandang ginagawa natin. O maaaring may nakakakita pero baliwala sa kanila. Ang dignidad ng gagawin mo ay ginagawa mo yan para sa Panginoon. At yan ay may kabuluhan. Yan ay may kabuluhan. Kaya ang tanong ko sa inyo, ikaw ba'y nasa Panginoon? Si Jesus pa ang Panginoon sa buhay mo. Ikaw pa rin ang Panginoon hanggang ngayon. Siya ba ang tagapagligtas mo? O hanggang ngayon ikaw ay lito? O hanggang ngayon ikaw ay ligaw? Ligaw na, lito ka. Kung ganyan ang kalalagayan mo, anong sabi ng Biblia? Ha? Ano ang sabi ng Biblia sa mga taong lito at sa mga taong ligaw? Ano sabi ni Jesus sa kanila? Lumapit kayo sa akin, kayo mga napapagal at nabibigat ang lubha, at kayo aking pagpapagayin. Come unto me, you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Maraming